magandang Biyernes po sa inyo, aking mga kausapan. Please like, share, subscribe, and press the ting-ting bell button para ma-notify kayo sa aking susunod na vlog. Ito ang iyong abang lingkod, Usapang Batas with Attorney I. Hello mga kausapan, nandito tayo sa Bacolod City. Medyo nakasakay tayo ng taxi papunta sa Ceres Liner and Ceres Terminal papuntang Lacaon. Samahan niyo ako. Hello mga kausapan, mula sa Bacolod City, sumakay tayo ng Ceres Bus papuntang Cadiz City. Ito ang ticket papunta roon sa island na yon. Okay? Almost an hour papuntang Cadiz City. Dito na tayo sa terminal. Siya mag-usapan yung ating panalas sa vlog ko na to ay lahat travel at saka basketball lang. So ngayon pabalik tayo sa batas. Ang tanong, ikaw ba ay isang dayuhan, foreign citizen or alien sa Pilipinas? Maaari ka bang magkaroon ng right dito sa ating bayan sa Pilipinas? Abangan, sasagutan ko yan sa biyaheng ito. Medyo mainit na, magsosombrero tayo mga kausapan. Siya nga pala Tatay Bayos Eatery, siguro bakla siya. Ayun ang pier ayun ang pier. Ayon sa Article 12, Section 7 ng ating Konstitusyon, sabi ay save in cases of hereditary succession, no private lands shall be transferred or conveyed except to individuals, corporations, or associations qualified to acquire or hold lands of public domain. Yan ay klaro sa ating saligang batas mga kausapan na ang alien ay hindi maaring magkaroon ng lupain dito sa Pilipinas.
Lacawon Island, Cadiz City. Mga kausapan, ang sabi ko kanina, bago tayo tumawid, ang sabi ko ay hindi pwede bumayari ng lupain ang mga dayuhan, foreign citizen or alien dito sa ating bansa. Attorney ay, wala ba itong exceptions? Yan ba talaga ay totoo na? Well, kababasa ko lang kanina, meron siyang exceptions. Diyan lang kayo, kakain muna tayo dahil sasabihin ko ano mga exceptions. Okay? Paano kayo magmay-ari ng lupain dito sa bansang Pilipinas. Ang mga exceptions ay nakasaad talaga sa ating saligang batas. Ang sabi ng exceptions ay individuals, corporation, or association. Attorney ay, sa paanong paraan sila magkakaroon ng lupain dito sa Pilipinas? Ang sagot ay ang mga exceptions, mga kausapan. Una, hereditary succession. O mga kausapan, ang isang dayuhan o foreign citizen ay legal na tagapagmana sa pamamagitan ng hereditary succession at siya ay pinamamanahan sa pamamagitan ng last will and testament ng may-ari ng lupa. Yang dayuhan ay pinapayagang magmay-ari ng lupain dito sa Pilipinas. Yan ang una, mga kausapan, through hereditary succession. Kaya lang, mga kausapan, ang dayuhan na pinamanahan ng lupain na nakasaad sa last will and testament, dapat siya ay isang compulsory heir sa paraang tinatawag na hereditary succession. Ayon sa Article 887 of the Philippine New Civil Code, legitimate children and descendants with respect to their legitimate parents and ascendants are considered compulsory heirs. Klaro, mga kausapan, na if the said non-Filipino has been instituted in a will as an heir to a real property, he is capacitated to acquire the said real property on the basis of the will. The provision of the Constitution is clear that even non-Filipino citizens can own real property in the Philippines by virtue of hereditary succession. The same rule apply for intestate succession or in cases where the landowner died without leaving a last will and testament. The foreigner, by virtue of intestate succession, is allowed by Philippine laws to own and acquire the land. Kung ang dayuhan ay may asawang Pilipina o Pilipino at ang lupa ay nakarehistro sa pangalan ng Pilipino at ang pangalan ng dayuhan ay nakalagay sa titulo, ang dayuhan ay maaaring magmana sa pamamagitan ng hereditary succession. So mga kausapan, ibig sabihin, isa sa mga exceptions ay hereditary succession. Ito ang Lacawon Island, mga kausapan. Ang ganda niya. Mga kausapan, eto, green na green ang tubig dito sa Lacawon Island. Masarap maligo dito. Kaya lang, medyo tanghaling tapat, it's 1 o'clock, so medyo mainit. Pero nakaka-enjoy siya, masarap. Hirap. Ito na. Entry ko lang ko binili ko ng 25 pesos. Para itong espasol. Subukan natin, ha? Tingnan mo.
Ito ang Bacolod Baywalk Recreational Park, mga kausapan. Ituloy natin ang dating Pilipino ba or dating Filipino natural born ay kasama dito sa exceptions. Ang sagot o mga kausapan, ang mga natural born na dating Pilipino na citizen na ng ibang bansa ay maaari magmana ng lupain dito sa Pilipinas sa pamagitan ng hereditary succession. Maaari din silang magmay-ari ng lupa kahit sila ay di na mga Pilipino. Kaya lang mga kausapan, meron nga lang limitasyon. Gusto nyo malaman ano limitasyon? Eto, ayon sa Republic Act 8179, maaari mag-ari ng lupa sa Pilipinas ang mga dating Pilipino natural born na dayuhan para sa kanilang titirahan. Kaya lang may limitasyon, hanggang 1,000 square meters lamang sa syudad o urban land at saka 1 hectare sa rural area. At nakasaad sa Batas Pambansa 185 para sa negosyo o investment purposes ay 5,000 square meters of urban land o 3 hektarya ng rural land. Ibig sabihin, pag ikaw ay dating Pilipino at ikaw ay dating natural born, ulitin ko, pwede kang magkaroon ng lupa para sa iyong tirahan na 1,000 square meters sa syudad at doon sa mga barrios naman or sa rural areas, makakaroon ka ng 1 hectare rural land. At pag ang negosyo naman ay it's 5,000 square meters sa urban, sa syudad at 3 hektarya sa rural land. So pwede mga kausapan. Tandaan niyo yan ha, kayong nasa abroad na dating mga Pilipino na natural born, yes, you can own a land in the Philippines, but meron lang limitations. Kain muna tayo sa sikat na seafood restaurant dito sa Bacolod, ang Ginas. Ituloy natin. Ikaw ba ay dating Pilipino, then bumalik sa pagka-Pilipino? Ang tawag dito ay dual citizen. Ibig sabihin, dalawa ang iyong citizenship. May tanong dito, Attorney I, paano nga pala ang mga dual citizens? Pwede ba silang magmay-ari ng lupa kung lupain dito sa Pilipinas? Nakasaad sa Philippine Republic Act 9225 na ang mga Pilipino na may dual citizenship ay pwedeng magmay-ari ng lupain sa Pilipinas nang walang limitasyon. Bilang Pilipino, kahit ilan ang inyong bilhin, walang magbabawal sa'yo. So ulitin ko, kung ikaw ay dual citizen, yes, maaari kang bumili ng lupa. Ayan tayo. Ito na seafood. Masarap. Yun. Ay, may klase pa ba ng dayuhan na pwede may-ari ng lupa sa Pilipinas?
ang kasagutan ay meron pa mga kausapan. Yung mga dayuhan nagkaroon ng lupain bago ang 1935 Philippine Constitution, acquired by reason of succession or inheritance. Ang mga magulang ay Filipino citizens nung sila ay namatay at the time. Pala, sabi nila, Itarong Alcaldía ay pinakasikat daw na bilihan ng mga cake and pastries dito sa Bacolod. Kaya tingnan natin kung totoo na talaga. Makausapan, ito ang nightlife dito sa Bacolod. Talagang maunlad sa bayan. Maganda, meron siya ditong Grab, mga transportation. Okay siya. Kahit sa magpunta dito, gagarap ka lang. Pero, Shakey's. Etong Luxury Street. At dito naman, 30th Street. Ayan, no? Hello mga kausapan, second day, the ruin. Tingnan nyo, oh. Okay, ang third exceptions. Attorney I, bakit maraming foreigner ang nagmamayari ng condominium unit? Ibig sabihin, hindi ba mamayari ng condominium unit ng isang dayuhan? Kung isang foreign citizen mga kausapan? Well, pagdating sa condominium unit, ang lupa ay hindi siya pwede may-ari. Kaya lang, ang unit ay pwede niyang mabili. Meron nga lang limitasyon, ang tinatawag na 40% dayuhan, pag-aari ng mga dayuhan, at 60% na pag-aari ng mga Filipinos. So it's still subject to a condition of 40 and 60%. Tandaan mga kausapan, ang lupa ay hindi pwedeng pag-ari-arian or hindi pwedeng mapasakamay ng dayuhan. Ang unit lang ang kanyang pwedeng pag-aari. Ang pang-apat na exceptions mga kausapan ay ang pagbili ng lupa ng korporasyon na pag-aari ng mga dayuhan. Karaniwan, para mamag-ari ang ng lupa ang banyagang korporasyon, ay gagawa sila ng domestic corporation at ito ay ipaparehistro nila sa Securities Exchange Commission. Ang requirement ay ang dayuhan na korporasyon ay dapat sumusunod sa 40% ownership rule, which means Filipinos must still have majority ownership, at least 60% stake in that corporation. Once approved by the Securities Exchange Commission, the corporation may now purchase any real estate property including land, house, and lot, condominium units, or commercial buildings as a part owner of this corporation. The foreigner can enjoy the use and benefits of the acquired property. However, the foreigner's combined stake in the ownership is limited to 40%. Upon dissolution of the corporation, the foreigner is entitled to receive his proportionate share in the remaining assets of the company, but it doesn't mean that he can get to own the land owned by the corporation. The land may be sold and the cash proceeds distributed to the owners, including the foreigners. Meron pang isa mga kausapan. Ang panglima, the foreigner na may asawang Filipino citizen, maari ba siyang bumili ng lupa sa Pilipinas? Kung pagbili lang ay oo mga kausapan, pero ito ang seste. Ang titulo ng lupa kung tawagin ay TCT o Transfer Certificate of Title ay sa pamamagitan sa pangalan ng Pilipino na asawa. Ang pangalan ng dayuhan ay maaring isama sa kontrata o deed of sale pero hindi sa TCT o land title. Yes, the foreigner may have purchased and acquired the land, but in reality, he doesn't own it.
For one, he is not allowed to dispose the land unilaterally, that is, without the explicit permission of the Filipino spouse, who is the actual owner as per the land title. In the event of death of the Filipino spouse, the foreigner becomes the natural heir of the property. Since the foreigner is not allowed to own land, the available options include disposing the property within a reasonable amount of time and collecting the proceeds of the sale, passing ownership to the children or legal heirs, or passing ownership to the Filipino spouse relatives in case the couple is childless. Mula dito sa City of Smiles, kaya Attorney I, updated ka sa batas.